Hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, nagsalita ang Malacanang sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin patungkol nga po sa mga malicious post, mga intriga na pinagsasabi ni Salvador Panelo at ni Harry Roque patungkol nga po dito sa pagkakatanggal ni Vice President Sara Duterte sa National Security Council. So nagsalita itong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano yung sabi niya? Yan, nakikita nyo. Ang sabi niya dito, no moral authority. Palace hits back at ex-president's spokes. Kasi mga dating spokesperson yan si Salvador Panelo at itong si Harry Roque. So by the way, ano ba yung sinabi ni Salvador Panelo at ni Harry Roque? To be exact, mga minamahal ang naging statement ni Salvador Panelo nung tinanggal si Vice President Sara Duterte sa National Security Council. Ito, ang sabi niya, yan, basahin ko na lang sa inyo It smacks of dirty politics. Another brazen measure to diminish the political star power of VP Sara and FPRRD. So, ill-advised daw po ito. Itong pagtanggal ni PBBM kay Vice President Sara Duterte dito nga po sa National Security Council. Pangalawa naman, dito kay Harry Roque, ang gustong i-pertain ni former spokesperson Harry Roque, simula na ba ito ng martial law? Which is yan po, i-debunk natin yan. So ngayon, na nagsalita, itong si Lucas Bersamin, talaga nga namang nilagyan niya ng poise. Sabi niya, ano ba namang credibility ng dalawang to? So bakit pa natin paniniwalaan yan? Wala naman talagang kredibilidad yung dalawang yan. Kumbaga, attack dogs lang sila ni former President Duterte. By the way, bakit nga ba nasa National Security Council ang vice-presidente? Siyempre mga minamahal, kapag mayroong nangyaring masama sa ating presidente, trabaho po ng vice-presidente ang palitan siya. Siya po yung papalit. So dapat in the first place, mayroong knowledge, mayroong alam si Vice President Sara Duterte sa mga ginagawa, sa mga trabaho ng presidente. Kaya din po nasa loob ng National Security Council itong Vice President, lalo na itong si VP Sara, dahil sila po yung magpoprotekta sa ating presidente when it comes to security threat. Diba? Kasi lahat naman po ng presidente ay mayroon pong pinagdadaanan na security issue. Ano yung mga security issue? Pinag-uusapan dyan yung mga destabilization plot, yung kodita, yung mga movement ng mga makapili. Diba? Pinag-uusapan yan. So, ano yung kanilang pwedeng gawin? Diba? Kapag dumating yung panahon na, ay, may nagbabalak ng kodita, ay, may nagbabalak ng ganito. So, dapat alam ng vice-presidente kung paano protektahan ang presidente. So ngayon, paano kung ang sitwasyon, yung miyembro ng National Security Council ay isa sa mga nagtitreth sa ating presidente? So paano yung ganitong situation? Like si Vice President Sara Duterte, nagtreth sa ating presidente. Like, she was saying na, ipapapatay ko kayo. Diba, to be exact, yun naman yung sabi niya ipapapatay ko kayo, House Speaker Martin Romualdez, Vice President Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Araneta Marcos, and President Bongbong Marcos. Nag-threat siya sa ating presidente. So, para sa akin, isang katangahan na lamang po na magmi-meeting kayo sa National Security Council. Kaya nga National Security Council kasi pinag-uusapan doon yung seguridad Isang katangahan na lamang po na magmi-meeting sa loob ng ng organisasyon na yan na nandoon ang vice presidente na nag-threat sa ating presidente. Pansinin nyo?
Ako pinoprotektahan ninyo tapos kasama ninyo sa meeting yung nagtitreat sa akin? 'Di ba? So paano natin i-justify 'yun? Yung nagtitreat nandoon sa loob ng NSC na supposedly yung NSC is to protect the president. 'Di ba? Yun naman kasi yung ano nila. Yung defense nandoon, yung mga PNP generals, yung PNP chief, 'di ba? Nandoon yung AFP, nandoon yung ISAF, ICAD. Nandoon yung mga grupong yun. Pinag-uusapan kung paano protektahan ang Pilipinas kasi national security issue ang tinutukoy doon. So, paano mapoprotektahan ang presidente kung yung nag-threat nga nandoon? So, basically, dapat tanggalin. Hindi din naman uma-attend si Vice President Sara Duterte doon. 'Di ba? Ngayon lang yan naging issue sa kanya nung tinanggal na siya. 'Di ba? So, ba't ka pa nagtatanong na bakit kailangan magbigay ng reason para maging miyembro pa ako ng NSC? Hindi ba obvious na wala na sa iyong tiwala ang administrasyon? Hindi ba obvious na hindi ka na talaga gusto ng administration? Ba't mo ba kailangang tanungin? Hindi pa ba obvious? Di ba ganun din yung ginawa ni former President Duterte kay Leni Robredo noon? Dahil hindi niya ito pinagkakatiwalaan, tinanggal niya si Leni doon sa ICAD. Hanapin nyo na lang yung article na yun. Wait lang kasi parang nawawala din dito yung article ko na yun na nagsasabi na eto, ano yung nakalagay dito? Diba? Ano yung sabi dyan? Duterte admits he cannot fully trust Robredo. So, tinanggal nga din ni former President Duterte itong si Leni Robredo noon dahil hindi niya pinagkakatiwalaan. Actually, guni-guni nga lang yan ng kanyang amay na hindi niya pinagkakatiwalaan si Leni. Kasi si Leni Robredo, nung nalagay po doon sa ICAD, binusisi niya yung mga details by details. Ilan yung napatay? Sino yung mga napatay? 'Di ba? Yung patungkol sa war on drugs. Sino ba yung mga boss dito na mga napatay din? Binusisi ni Leni Robredo details by details. At failed po na maibigay ng administrasyon yung hinihingi niyang detalye. Kasi alam nyo naman na itong si Leni Robredo is for human rights. 'Di ba? Samantalang itong si Duterte noon, he don't care about human rights daw. Wala siyang pakialam. Lahat papatayin niya daw. Diba? While itong si Leni is very concerned about human rights. So, binusisi niya. Sa loob ng Interagency Committee on Anti-Drugs, binusisi niya. Ilan na nga ba yung nabatay? Yung records, yung datos, binusisi niya. Ngayon si Leni, mahilig magtanong. Mahilig mag-ungkat. Napikon sila. So ngayon, tinanggal ni former President Duterte sa ICAD itong si Leni Robredo. Hindi dahil mayroong nalabag sa rules itong si Leni, bagkus hindi niya ito kayang pagkatiwalaan. So meaning, kunyari, maganda naman yung ginagawa mo, tapos hindi lang kita gusto, pwede na ba kitang tanggalin ng dahil sa ganun-ganun lang? Di ba nga sa mga government agency, hindi mo pwedeng, sa mga company, hindi mo pwedeng tanggalin ng isang tao nang dahil ayaw mo lang. Magbigay ka ng reason kung bakit mo siya tinanggal tapos hindi mo siya papasweldohan. Di ba ganun yun? So ngayon itong si Rigo, ang ginawa niya, tinanggal niya dahil di niya lang pinagkakatiwalaan. Pero ngayon, kay PBBM, meron siyang reason. Malalim yung rason ng ating presidente. Di ba? Like, tinanggal siya kasi hindi na talaga siya mapagkakatiwalaan dahil po sa kanyang mga aksyon na ginawa. Di ba yung the way na bigyan niya ng threat ang ating presidente, ipapapatay ko kayo ni F. Elisa, Martin Romualdez, ni ikaw, PBBM, ipapatay ko kayo. So, tama pa ba yun na mag-stay sa National Security Council? Itong si VP Sara Duterte na dapat sana yung mga nandoon, na mga miyembro doon ay pinoprotektahan ng presidente. Tapos ikaw mismo ang magtitreat sa ating pamahalaan. So, ibang usapan na yun, mga minamahal. And I hope na nagigets nyo ako. Now, nagsalita itong si Panelo. Ano yung sabi niya? Ill advice and dirty politics para daw po sa political star power. So, supposedly, hindi nyo tinitingnan si Sara Duterte as a public servant.
tinitingnan nyo siya as a political star power, celebrity. So, kaya pala walang achievement itong si Sara Duterte in terms of public servant. Kasi nga, ang tingin niya, political star power, like Robin Padilla na, kasi ganito mga minamahal. When you are a celebrity, ang accomplishment mo dyan, yung mga movie na nagawa mo, kung gaano nakadami ang pera na naipon mo sa paggawa ng movie mo, diba? Kung gaano ka nakayaman. So, kaya pala si Sara Duterte walang achievement kasi tinitingnan nyo siya as a celebrity. Kaya tingnan nyo, ang kanyang achievement, confidential funds, intelligence funds. Ay, magaling! Ano naman yan? Tapos ngayon, si Harry Roque, nagsalita din. Ang sabi ni Harry Roque, kumikilos na ba ang administrasyon ng martial law? Roque, you are a lawyer. Ako hindi ako lawyer ha, commentator lang ako. Pero kapag magpatupad ka ng martial law, merong reason. Hindi pwede na gusto mo lang magpatupad ng martial law. Gusto mo na. Hindi, dapat nandoon yung saklaw ng rebellion. Nandoon din yung saklaw ng sedisyon. Diba, bago ka magpatupad ng martial law. I-search ninyo sa Google or sa mismong 1987 Constitution. Ano yung reason or ano yung mga possible reason na posibleng mag-triggered sa martial law. I-search nyo yun. Diba? O, ito. Search natin. Ang sabi dito, martial law is declared when there is a rebellion or invasion or when public safety requires it. In the Philippines, President can declare martial law as head of state and commander-in-chief in the armed forces. So, dapat nandoon yung rebellion or invasion. Actually, sa punto natin ngayon, pwede nang magpatupad si PBBM ng sedisyon. ng martial law. Kasi meron ng mga AFP na mga retired generals ang inuudyok ninyo at mga nagsasalita na when Vice President Sara Duterte get impeached, antayin ninyo, lulusubin namin ang Malacanang. Living proof natin dyan, si Dado. Yeah? So, I hope na nagigets nyo ako. Pero hindi pa naman threat yun. Pero posible na po at pwede nang magpatupad ng martial law si PBBM. Pero ginawa niya ba yun? At ano yung relation ng martial law dito sa National Security Council? At yung presidente, mga minamahal, meron naman po talagang karapatan yan na mag-reorganize ng NSC. Kasi siya mismo yung poprotektahan doon. Paano kung yung mga nandun ay yung mga nagbibigay ng threat? So, paano natin bibigyan ng hustisya yun? So, sana nagigets ninyo ako. Now, nagsalita itong si Lucas Bersamin. So, basahin na natin itong sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang sabi dito sa na yan, i-search nyo na lang yan mga minamahal yung title ng article na yan. No moral authority, Palace hits back at ex-president spokes. Malacanang had strong words for former presidential spokesperson Harry Roque and Salvador Penelo, saying that the former was making malicious accusation while the latter had no morality. No moral authority. So, sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na gumagawa lang naman ng mga malicious accusation itong mga kupal na to. Ano po yung makikita nating moralidad ng dalawang yan? Parehas kupal yan in layman's term. Para maintindihan ng lahat sagad. Okay. Both Panelo and Roque criticized President Ferdinand Marcos Jr. decision to remove Vice President Sara Duterte from the National Security Council. Roque said that Marcos might be planning to emulate his father by declaring martial law. Which is yan po yung mariin nating tinututulan kasi kapag magpapatupad ka ng martial law, supposedly meron ka talagang reason. Like, diba? Binasa ko na sa inyo kanina. Kapag magpapatupad ka ng martial law, dapat nandoon yung instances or yung scenario na meron na talagang nangyayaring rebellion. Meron na nangyayaring sedition. Actually, yung ginagawa nga ni former President Duterte, tingnan ninyo.
Noong nakaraang taon, 2024, nagsimula yung hakbang ng Maisog Rally, January 28. Diba? Kasabay ng Bagong Pilipinas, Eklabush. Sinabayan din nila ng hakbang ng Maisog Rally. Ano yung sabi? Bangag adik. Walang ibang ginawa kundi mag-rally. Hanggang umabot sa punto na meron tayong napapabalitaan na ex-military officer hinihikayat ni Duterte na magsagawa ng destabilization plot. At sinabi na din mismo ni former President Duterte na nakipag-meeting talaga siya sa mga retired military men. Pero hindi niya sinabi na magpo-form sila ng distab. Pero mga minamahal, ano pa ba yung reason mo? Ex-president ka na, former president ka na ng bansang Pilipinas, so bakit ka pa nakikipag-meeting sa mga military men? For what? Diba? So, hindi bobo yung mga Pilipino. Kita natin naman, diba? Na nakipag-meeting siya at admitted naman siya na nakipagpulong siya. So, ano yung ibig sabihin nun? Pansinin nyo. Mga minamahal, harap-harapan natin ginagawang tanga. Ginagawang bobo. Ginagawang walang utak. Nila Duterte. My goodness. Tanga na lang ang hindi pa magigising sa ganitong kanilang ginagawang pamamahaan. Alam nyo, para silang tumatahol sa barking in the wrong tree. Tama ba? Tapos, pag sila gumagawa, okay lang. Pag sa kanila ginawa, ayaw nila. Di ba, Panelo? Dirty politics. Pag sa kanila ginawa, pag sa inyo ginawa, ayaw nyo. Pero pag kayo nang gagawa sa iba, okay lang. Ay, ang taas naman ng double standard mo. Salvador Panelo. Sobrang taas, hindi kita ma-reach. Kakaloka ka. Alright. Basahin pa natin. Meron akong nabasa, something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, also advocated the exclusion of Vice President Leni Robredo, so he has no moral authority to question the decision of the president. Actually, pinakita ko na yan sa inyo. Na itong si Salvador Panelo is involved dito nga po sa, itong si Duterte kasi, wala siyang ibang ginawa kundi babuyin ang image ni Leni. O mamatay ka na, meron kang kabet. Diba ganun niya sabihan itong si Leni Robredo? Tapos itong sila Salvador Panelo, sila Harry Roque, walang ibang ginawa kundi tawanan ang mga binibitawang hurtful word na sinabi ni former President Duterte against kay Leni Robredo. Diba? So alam natin na may connection itong si Panelo sa mga advice ni former President, sa mga advice patungkol dito kay former President Duterte kay Leni Robredo. Diba? Kaya nga tinawag ni Bersamin na, yung morality ng taong to? May moral ka pa ba? Robredo was one of the few opposition figures during former President Duterte's administration and was often to odds with other government officials. Panelo frequently made unfounded decisions against her. So Bersamin also said the NSC serves as an advisory body to the president as commander-in-chief, while he did not explicitly say Duterte was unworthy of trust. He said the president should choose advisor he trusts. To be exact, mga minamahal. So the president has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises him is within his fullest trust and confidence. Actually, yung ginawa ng advisor ni PBBM na removal of Vice President Sara Duterte in the National Security Council, perfect advice, 100% agree. Sobrang uma-agree ako. Imagine ano yung sabi ni Sara Duterte, pupugutan kita ng ulo. Nai-imagine ko na pupugutan kita ng ulo. Sinabi yon ni VP Sara. Tapos pangalawa, papatayin ko kayo. So, ano pa ba? Yung dapat nga matagal na tong ginawa. Di ba? Nagigets nyo ako? Dapat matagal na itong ginawa. Bakit ngayon lang, PBBM? Yan nga din yung sinasabi ko na dapat sana matagal na itong ginawa ni President Bongbong Marcos. Maliban pa dyan, nakikita natin na itong si Vice President Sara Duterte,
is pro-China. Umiinit yung tensyon ng West Philippine Sea at ng China. So, security matters din yun. About sa security din ang pinag-uusapan doon. Paano yan? Nasa loob ng National Security Council, itong si Vice President Sara Duterte, tapos mayroong nagmi-meeting patungkol sa West Philippine Sea. Nakikita naman natin tong dalawang to. Si former President Duterte at itong si Sara Duterte na walang pakialam sa Pilipinas, mas may care pa nga sila sa China, di ba? So, paano yun? Di ba, isang malaking katatawanan, isang malaking kakupalan, yung ganong pangyayari. Gets ninyo? I hope you get it, mga minamahal. My goodness. Na dapat sana matagal nang ginawa. Pero siguro, I think, naniniwala pa din ang ating presidente na maybe sa mga susunod na araw na baka maybe magbago si Sara Duterte. Kasi yan yung sinumpaan natin, unity. Pero wala eh. Sinagad nyo na ang pasensya ng ating presidente. Hindi naman in-eliminate itong si Sara Duterte na, wala ka na talagang ganyan-ganyan. Hindi naman ganun eh. By process. May nakitang reason eh. Ilang beses na. Pero pasalamat pa kayo, mabait pa si PBBM. Ngayon niya lang ginawa yan. Ni Sara Duterte, despite ang dami na ng terada ng ginagawa, ni Sara ngayon lang po ginawa yan ni PBBM. Alright, huwag na natin tapusin yung ano na yun. Yung article na yun, masyadong mahaba. Pero, ang sinasabi lang naman ni Lucas Bersamin, ano yung moralidad ng dalawang yan? Like, totoo naman. Diba? Ito, tingnan nyo, si Harry Roque na doon sa ibang bansa, nagtatago. Tapos lawyer, walang alam patungkol sa martial law, kung paano itatag ang martial law. Uy, ano to? Naglolokohan tayo? Ang tingin nyo sa amin, pinanganak kahapon. Alright. So, yun po mga minamahal. Tingi lang po ako ng likes. I-likes nyo tong video natin. Tapos mag-comment kayo at subscribe at hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. Alright, yun po. Ingat mga kababayan.